Hello guys, so welcome back to our channel. So gagawa ulit tayo ng PHP functionality. This time we will focus on creating a simple read using PHP, but focusing mainly on creating a simple search sa isang application. So for example, if we have a web page like this, so what if we want to search for records in a certain table? So yun yung gagawin natin for this tutorial. So search is a type of read. So yung read natin, aside from displaying the record, or before displaying the record, meron ka munang hahanapin na specific word or keyword. So kailangan niya yung keyword na yun, then titignan niya yung keyword na nilagay mo doon sa form text. So pag na-submit siya, hahanapin niya yung keyword na yun. Kung meron siyang nakita, then i-display niya. So still read process yun, or read functionality. Search lang yung key term or yung ibang definition na nakikita natin sa mga website. Pero yung process na ginagawa niya is still the same as read. It's reading a data from a table. So yun yung gagawin natin. So first off, gawa muna tayo ng separate web page kung saan natin i-render yung search section, kunwari, for example. So mag-add tayo ng index muna. Ayan, index.php. So mag-add tayo ng HTML. And then, of course, let's copy yung line ng database sa line 1 para meron na yung database natin. Then mag-add lang tayo ng, let's say, header h4 search here. And then mag-add tayo ng form like post. Add tayo ng input text, isang text, tsaka isang submit. Ayan. So maglagay tayo dito ng name, which is search. Then maglagay tayo dito ng word. Value niya, search now. Okay, so kung i-run natin yan, remove natin si read. Ayan, so ito yung output natin. So the idea is, kung maglalagay tayo ng keyword like, let's say, for example, pangalan, pag click yung search, hahanapin niya lang yung keyword na pangalan doon sa table na meron tayo. Okay? Across fields yan, of course. Titignan natin sa employee ID, first name, middle name, last name, position, kung meron bang katulad yung linagay niya or parang like value nung linagay ni user. Okay? So, in this process, pag click yung search, pupunta siya sa search results.php. Ayan. So, gagawa tayo ng, so let's create yung search results.php. Gawa tayo ng ibang file, research results.php. Ayan, so gawin ulit natin yung same process kanina. Add tayo ng HTML, then mag-add tayo ng database connection sa taas para mabilis lang, gaya nyan. Then maglagay tayo ng h4. H4 ba yung ginamit natin? Yes, h4. Lagay tayo ng h4, then search results. Ayan. So dito natin i-display yung resulta nung gagawin natin. So saluhin natin yung form. Maglagay tayo ng PHP. Yung say saluhin, kapag click niya yung button dito, dito natin siya sasaluhin sa if statement natin na ganyan. So gamit tayo ng iset
tapos yung pangalan ng button na search. Ayan. Then open close parenthesis. Okay. So, dahil search to, kailangan pa rin natin ng query from na gagamitin niya sa table. Okay? So, may konting twist to ngayon kasi search to, kukuha siya ng data sa maghahanap siya ng data sa table. So, ang una kong gagawin is kukunin ko muna yung keyword natin na ito, yung word. Papasa muna natin sa variable na word. Tapos, gamit tayo ng pang-sanitize, HTML special cars. Then, yung post. Tapos, word. Yan. So, gumamit tayo ng function na HTML special cars. Ang gamit nito is to sanitize the data from the word dun sa may text box. Ayan, nakalagay naman ata may lumalabas. Check natin. Isa pa. Ayan, converts special characters to HTML entities. Okay, yun yung gamit niya. So, ipapasa natin sa word na variable. Okay, so ang query natin dito would be select asterisk from teacher's record where field name, mag-base tayo sa field name, where MID, kung MID, where MID like, or kung yung first name like, hindi na equal, kasi kung equal dapat exact value. Okay? So, or like yung gagamitin natin para kung maglagay siya ng pangalan pero wala yung last name, okay lang. Parang ganoon. So, hahanapin pa rin niya yung pangalan na linagay natin kahit meron yung last name. Parang ganoon. So, like yung gagamitin. Or, middle name like job niya shortcut mo tikon ba bunga ba alt Z ayun like then or tapos last name like or position like. Ayan. So, tapos na yung query natin. So, blanco muna siya kasi gusto kong dahan-dahanin kung paano yung process ng query natin. Ayan. Little by little gagawin natin siya. Okay. So, kailangan natin ng connection. Ilalagay natin to sa prepared statement bago natin siya i-execute. So, bago natin siya i-execute na gaya nito, execute. Okay? Bago natin i-gawin to, na i-execute nyo yung query, ilagay muna natin siya sa isang prepared statement. So, connection, tapos prepare. Ayan, ilagay lang natin, sa loob na prepared statement. Yan. Okay? Then, dahil gusto nating secured konti ito, gumamit tayo ng special characters So, gamit din tayo ng binding. Ayan, may lumabas bind param. Okay? Enter natin. Bind param. Okay? So, ang ilalagay natin dito is yung keyword natin. So, colon, tapos word. Then, dun sa variable ng word. Ayan. So, ba't may mali dito? Bind param. Sige, ganyan muna. Error siya eh. Wait lang. Capital P. Try natin. Ayun. So, capital P. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Okay? So,
Yan, ibabind lang natin yung variable word sa word. So, ito ang ilalagay natin dito sa mga single quote natin. Ganyan. Papalitan lang natin lahat. Yun. Tapos, dito, lagyan natin. Dito. Tsaka, dun sa dulo. Yan. Kung babasahin natin yung query, select asterisk from teacher's record where employee ID like yung word, keyword mo, or first name like yung keyword mo ulit, or middle name like then yung keyword mo ulit, or yung last name mo like yung keyword natin ulit, and then yung position like yung keyword ulit. So, ganun yung kung paano siya basahin. Okay? So, execute. Gusto nating makita kung may resulta. Fetch all. Fetch all. Sige, try natin to. Meron siyang binibigay na suggestion so maganda. So, result Q fetch all. Gusto nating makuha yung total records muna para makita natin kung ilan yung nakita niya. Yun lang yung goal. So, result wait lang, problema natin asterisk result. Bilangin muna natin. So, select asterisk, gawin natin siyang count para mabilang niya. Ayan. Then, gamit tayo ng associate or sorry, alias as total rex. Yan. Then, dito natin siya tawagin. Total rex. Yan. So, ito yung query natin. Linagyan natin ng count. Then, gumamit tayo ng alias. Meaning, bibilangin niya kung ilan yung makikita niya na meron sa keyword na ginamit natin. As total recs or records in short. Ayan. So, using fetch all method, hopefully, makuha niya yung data, mabilang niya yung data. Then, using result na to, pwede na nating makuha yung column, yung value nito mamaya using this one. So, ipapasa lang ulit natin sa isang variable. So, echo natin, echo total records. Ayan. So, testing. So, refresh natin. So, maglagay tayo ng random muna. Ito lang, isa lang yung laman Isa lang yung laman. So, maglagay lang tayo ng random. Search now. Undefined daw yung total recs sa line 26. So, nasa search results na ako kaso may error tayo. Nasa line 26. Siguro may problem siya sa fetch all. Okay tong query kasi kung yung query ang error, dapat sa line 18 yung error natin. So, hindi. Nasa line 26. So, ibig sabihin nandito. Pwedeng dito or dito. Okay? Try natin gumamit ng fetch. Aside sa meron tayong fetch tsaka fetch all. Yan. Try lang natin. Back muna tayo. Refresh. Random ulit. Search now. Ayun. So, we're getting 0, meaning wala. So, what if kung meron? Let's say, search natin si Estela. Let's say, Estela. Ayan. So, we're getting 1. Ibig sabihin, meron siyang nakikita na record. Okay? So, let's try to add data para matest natin. Create. Yung sample natin dun sa mga previous videos. So, mag-add tayo ng data. Kahit tatlo lang. Ako. Position teacher 2, for example. Ayan. Mag-add pa tayo ng isa. 1022 Games. Dagdag natin Sir Games. Carl. Amit Agpalza. Then, teacher 4 or 5. Ayan. So, kung pupunta tayo sa read natin,
Ayan, we have now 3 sets of records for us to test. So let's go to index. Search natin si random muna. Okay, back natin. How about Billy? Okay, wala talaga. How about me? Okay, we're getting 1 results. Back tayo. How about James? Oh, wala daw James. Wala talaga. Bakit? Back tayo. Estela. Meron. Bakit walang James dun kanina? Browse natin. Kasi James Carl. Okay. So, kailangan natin, para ma-fix natin yon, kasi meron yung Carl na keyword dun sa name. James lang yung linalagay natin, hindi niya nakikita. Ayan, 0 pa rin. Meron naman. Okay, so I think ang kulang natin dito is lagyan natin siya ng percent. Try natin kung gagana yan. Lagay natin sa first name muna. Ito. Ayan. Gagana kaya? Ayan. Try natin. Back natin. Reload. Leo. Error na. Lagyan natin ng yan. Lagyan natin ng single quote. Tingnan natin kung may significance. Random. Error pa rin. Okay, so may error pa rin tayo. Parang hindi niya na nababasa yung linalagay natin because of yung as percent sign. James, ayaw pa rin. Balik natin sa dati. Nakabind kasi tayo So, kailangan natin yung percent sign para tignan niya yung before and after nung keyword o nung word sa data. Baka pwede natin ilagay dito somewhere. Lagyan natin dyan. Yan, dito natin ilagay. Tingnan natin kung possible to. Yan, fresh. Random muna. 0. Ako. Okay. How about si Sir na James? Ayun. So, nakikita niya na. How about paliwanan? Okay. Billy. Ayan. So, I think okay na. So, ito lang. Kailangan natin lagyan ng percent sign kapag sa search. Kasi ang ginagawa nito, tinitignan niya yung before sa unahan and then after. Para maayos yung case ng ganitong sitwasyon. Like, kung dalawa yung name nung record, ng tao sa record. James lang yung tinatype mo pero nakukuha pa rin niya. Try natin yung isa, yung Carl. Ayan, so nakukuha pa rin niya. Okay? So, pwede na nating gawan ng display. Lagyan natin sa if statement. If meron siyang record greater than or equal to 1, ibig sabihin meron siyang nakita. So, we will display the data dito. Okay, so I will cut this one para mas mabilis ang coding. Ayan. Okay, so ang next na gagawin natin pag may nakita yung query na record is i-display na lang natin siya dito sa baba using for each statement, of course. Okay, so first na gagawin natin is gagawa muna tayo ulit ng SQL statement. Kokopyahin lang ulit natin to, same query. Okay, same query siya. Lagay natin dyan. Okay. And then, ilagay natin siya sa
kunin natin ulit to, yung bind. Yan. Then add tayo ng for each connection query. Check natin kung pwede to. Query Q as data. Yan. So lagay natin yung close tag ng for each sa baba. Close. Yan. Okay. So try natin mag-display just one to check kung gumagana. First name. Ayan. So test muna natin if we're getting it right. Okay, refresh. Random. So wala, blanco. How about my name? Okay, so we're getting an error. Line 34 must be a string. Okay, so should be asterisk. Try mo muna natin asterisk kung yan, asterisk. According to this, yung query daw dapat string. Okay, nasa loob siya ng prepare. Try muna natin yan kung gagana siya. Random, so blanco. About my name, string pa rin. Tanggalin natin yung prepare. Yan. Yan, try natin kung gagana. Wala na yung bind. Okay, kasi dapat paggagamit ka ata ng bind, dapat meron yung prepare pa rin. Pero we're getting an error because yung query daw dapat string. So, well, positive naman na tayo na pag may nakita siyang record, pwede ka nang mag-display. Okay, so for that, siguro I think pwede na natin gamitin yung keyword natin. Ito. So tanggalin na lang natin to. Yan. Instead, gamitin natin yung yan. Sige, try muna natin kung pwede to. Yan. Sa display, sa pag-display niya na, meaning hindi na natin gagamitin yung binding of ito yung part na to, kasi nga kailangan ata nasa loob ng prepared So we're getting an error kanina kasi kailangan daw niya string. So kung string yung query, wala na yung prepare dito sa may SQL natin sa baba. Kaya tinanggal ko. Then ilalagay natin yung normal way on how to display na mayroon siyang where sa query. So this way. So tingnan natin kung meron siyang effect sa program. Paste and then paste. Ayan. So tingnan natin kung ma-display niya. Random muna tayo. So blanco talaga. Ba't nawala yung kasi tinanggal ko yung echo. So echo total, balik ko lang, total records. Yan. Random, so 0 talaga, wala siyang makita. Let's say pangalan ko. Ayun, so may nakikita niya na. Okay? So nadi-display niya na yung pangalan. So try tayo ng iba. Let's go back. Carl. Ayan, so meron siyang nakita, pero bakit wala yung first name? That's weird. Okay, try natin sa pa.
pa rin naman. Okay. 1. Pero bakit walang lumalabas dun sa query? Okay. Word. Name like. Okay. Alam ko na. Kasi kailangan natin ilagay yung percent sign. Gaya yung ginawa natin kanina. Yun. Yan. So, lagay lang natin to. Kasi hindi ulit nyo nakikita yung Carl dun sa pangalan ni Sir James natin. So, balik natin. Ayan. Ayan. So, testing ulit. Okay siya. Let's try random. Okay siya. Let's try Carl. Ayun. So, nakikita niya na. Okay. So, para mabilis yung trabaho natin, let's copy a code from read. Read. Ito yung sa display. So, copy lang lahat natin yung from TR hanggang dun sa baba. Ayan. So, copy natin yung TR. Okay. I'm positive naman na data yung nasa variable. So, since table to, dahil table siya, ilagay lang natin siya sa loob ng table, of course. So, yung table natin should be sa taas dito. So, copy lang natin yung table. Gaya nito. And then, yung close tag na table sa baba. Ayan. So, that's it. We're done. Data pa rin to kasi data naman yung ginamit ko sa for each nya. So, that's fine. Okay, back natin. Refresh. Let's say random. So, 0 siya. Back natin. Pangalan ko. Okay, meron na. How about Carl? Okay. So, it seems like it's doing its job. No? So, tanggalin na lang natin yung eto, para hindi niya display. Ang i-display niya lang is yung total records. Sabihin natin, total records sabihin natin, matches. Yan. Kung 0 matches, 0 matches. Yan. Kung 1 matches, 1. Yan. Yan natin na ayan. Or yeah, matches fresh. So tama, ganyan muna. So refresh natin, Leo. Ayan, 1 matches. Okay, back natin. Kung wala, 0. Simple as that. Okay, so that ends our tutorial on search. So I hope makatulong, guys. Thank you for watching.